Guys, magbigay tayo ng reaction regarding sa pag-install ng Chinese Coast Guard ng floating barriers dyan sa Baho de Masinloc, West Philippine Sea. Pag-usapan natin ito ngayon at panoorin mang video hanggang sa matapos para mas maintindihan natin lahat. Before tayo magbigay ng reaction, panoorin natin sandali ang video regarding dito sa nangyari. Yan guys, kung makikita nyo, ang Chinese Coast Guard yung naglalagay ng floating barriers dyan sa Baho de Masinloc. Naglagay ng harang na may buya. Larangan ng bukana ng may buya. Ayun. Guys, another issue naman dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, yung paglalagay naman or pag-install ng Chinese Coast Guard ng floating barriers dyan sa Baho de Masinloc para pigilan yung mga mangisda natin na pumasok dyan sa area na yan, dyan sa Scarborough Shoal. Basahin natin sandali yung post ni Commodore J. Tariela sa Twitter regarding sa nangyari. Hindi na pala Twitter ngayon guys, X na pala yung pangalan. Alright, ito ang sabi ni Commodore J. Tariela. Philippine Coast Guard or PCG and BFAR condemn Chinese Coast Guard installation on floating barrier in the southeast of Baho de Masinloc Shoal. The Philippine Coast Guard and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources strongly condemn the China Coast Guard's installation of floating barrier in the southeast portion of Baho de Masinloc, which prevents Filipino fishing boats from entering the shoal and depriving them of their fishing and livelihood activities. The floating barrier with an estimated length of 300 meters was discovered by the PCG and BFAR personnel on board BRP Dato Bancao when they conducted routine maritime patrol last September 22, 2023 at the vicinity of BDM or Baho de Masinloc. So, ayan yung sinabi ni Commodore Jimbar Tariela. Actually, mahaba pa siya but yun ang ilang bahagi na sinabi niya regarding dito sa nangyari. Actually guys, itong nangyari na to is balitang-balita na to sa mainstream media. Itong nangyari. So, ayun is kung makikita niyo sa mga news, ngayon nandun na talaga yan. So, nalaman na to ng mainstream media. Nag-request naman si Senate President Miguel Zubiri na tanggalin yung floating barriers na in-install ng Chinese Coast Guard dyan sa Baho de Masinloc. Agree naman ako sa sinabi ni Senate President na tanggalin yung floating barriers na in-install ng Chinese Coast Guard dyan sa Baho de Masinloc. But of course, kailangan lang natin magkaroon ng extra precaution dyan kasi hindi natin alam na baka mayroon Chinese Coast Guard na nakatutok dyan at saka mag-cause ng matinding escalation. Of course naman is kung susundin natin yung arbitral ruling ng 2016, tayo yung may karapatan dyan sa Baho de Masinloc. Part pa siya ng exclusive economic zone. So, dapat lang talaga na tayo yung may karapatan dyan sa Baho de Masinloc, hindi yung Chinese government or yung China. Kinundin na rin to ng mga senators nangyari dyan sa Baho Masinloc. Itong ginawa ng Chinese Coast Guard like ni na Senator Ontiveros and then Senate Majority Joel Villanueva at the same time si Tolentino, Senator Tolentino. At sa tingin ko mayroon pang ibang mga senators na nagkondena dyan sa nangyari dyan sa Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, West Philippine Sea. So ngayon nasa na si Senator Robin Hood Padilla. Very obvious naman talaga yung ginawa ng Chinese Coast Guard
dyan sa Bao de Masinloc na sobrang kinakawawa yung mga mangingisda natin. Supposed to be dapat tayo may karapatan dyan at saka dapat hindi tinataboy or pinagbabawalan yung mga isda natin dyan sa Bao de Masinloc or Scarborough Shoal. Katapos ang hindi ko lang maintindihan kay Robin Hood Padilla, Senator Robin Hood Padilla, Idol Robin Hood Padilla, na hindi niya makondina yung China, hindi niya magawang magalit sa China. Kasi kung titingnan natin guys, sobrang kawawa talaga yung mga isda natin. Ano pa yung ipapakain nila sa pamilya nila? Doon sa mga anak nila na nag-aaral, ano pang bili ng baon nila, pambili ng bigas, pang araw-araw na gastos. Every time na pumapasok ka dyan or nangingisda ka dyan sa West Philippine Sea, of course gumagastos ka ng gasolina. At the same time, pagdating mo doon sa area na yan kung saan marami ang isda, itataboy ka ng China o ng mga Chinese Coast Guard. So mangyayari, uuwi ka, wala kang huli, wala kang mabebenta. Ano pa yung gagamitin mo guys na panggastos dyan sa pamilya mo? So dapat lang talaga supportan natin yung mga isda natin at saka para sa kinabukasan din nila ng pamilya nila. Lalong-lalo na yung may mga anak na nag-aaral talaga. Pang araw-araw nila pang gastos sa pagkain at saka ayun. So need talaga natin suportahan bakapan itong mga fishermen natin na nangingisda dyan sa Bao de Masinloc or Scarborough Shoal. Actually guys, hindi naman talaga natin mapipigilan yung China dyan sa West Philippine Sea kahit ano pang gawin natin. But sa tingin ko for deterrence at saka para at least mabawasan yung pangbubuli nila sa atin, kailangan talaga natin magkaroon tayo ng kasama lagi sa pagpapatrol dyan sa West Philippine Sea. Isama natin yung mga allies natin. So sa tingin ko dyan kahit papaano medyo kakalma or yung mga Chinese Coast Guard dyan na mambuli sa West Philippine Sea kung kasama natin yung mga allies natin na magpapatrol. Of course, hindi sila papayag yung Chinese government dyan na mayroon tayong allies na sumasama sa pagpapatrol dyan sa West Philippine Sea. But para sa akin, wala kasi tayong magawa guys. Kahit anong gawin talaga natin, hindi natin kaya yung China ngayon. So we need support talaga from our allies regarding dyan sa pagpapatrol dyan sa West Philippine Sea. At sana, para sa akin guys, every time na mangingisda yung mga fishermen natin, of course fishermen natin, dyan sa West Philippine Sea, kahit saang lugar man yan, dyan sa West Philippine Sea, dapat samahan talaga ng Coast Guard natin para at least every time na itataboy sila or papalasin sila ng mga Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea, meron tayong Coast Guard na alalay sa kanila at saka hahadlang sa mga Chinese Coast Guard para itaboy yung mga fishermen natin. Napapansin ko lang si PBBM, parang hindi siya nagsasalita tungkol dito. Ano ba yung stand niya? Ano ba yung stand niya dyan sa nangyari sa paglagay ng Chinese Coast Guard ng floating barriers? Ano bang gagawin niya guys? Iutos niya ba sa mga armed forces natin na tanggalin? So hindi ko alam guys kung anong stand niya. Medyo tahimik si PBBM pagdating dito. Inaasa yan lang siguro niya sa mga tauhan niya. But for me sa akin guys, hindi talaga sa akin yun. Hindi patok sa akin yan guys. Gusto ko din talaga na para sa akin na kailangan bumaba si PBBM na para magsabi o magbigay ng suporta para sa mga Coast Guard natin or sa mga frontliners natin at magbigay ng support para sa mga mangingisda natin. Sabihin niya kung anong stand niya talaga dyan sa West Philippine Sea. Kasi parang napapansin ko lang guys, yung medyo maingay lang, yung madalas lang magsalita tungkol dito sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea, yung mga senador natin na sa pangunguna ni Senate President Miguel Zubiri. Guys, sa tingin ko magagalit dito sa akin yung mga Marcos loyalist. Pero promise talaga guys, para sa akin is na nakukulangan talaga ako kay PBBM. Ayun guys, pasensya na talaga Mr. President.
Pero kailangan nyo talaga ipakita na strong leader kayo. Huwag nyo lang iasa sa mga tauhan nyo yung nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kailangan nyo din magsalita para ipakita yung suporta nyo sa mga frontliners natin. Although alam ko naman na sinusuporta mo yung ginagawa, mas okay, mas maganda pa rin talaga na bumababa ka sa mga tauhan mo para at least suportahan mo sila. Especially doon sa mga isda natin na bigyan mo sila ng moral support or bigyan nyo sila ng tulong para anytime na mangingisda dyan sila sa West Philippines, meron silang backup. Hay nako, Pilipinas. How about you guys? Anong reaction nyo? Please leave your comment down below kung ano masasabi nyo. On that note, thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe if you are new to my channel, and see you on my next video. Bye-bye!